Ngayong araw, ating pagninilayan ang mga kaganapan sa Marcos 6. Una, sa mga talata 30-34, makikita natin na ang mga apostol ay bumalik kay Jesus matapos ang kanilang gawain. Sila ay pagod at gutom. Nakikita ni Jesus ang kanilang pangangailangan ng pahinga. Kaya't kanyang sinabi, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Dito natin makikita ang kahalagahan ng pahinga sa buhay ng isang mananampalataya. Kahit gaano man tayo kaabala sa paglilingkod, kailangan natin ang oras ng pahinga upang muling magkaroon ng lakas. Ang Diyos mismo ang nagtatag ng araw ng pahinga, ang Sabbath, upang tayo'y makapagpahinga at magbalik loob sa Kanya. Ngunit, kahit sa kanilang pagnanais na magpahinga, ang mga tao ay patuloy na sumunod kay Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao at siya'y nahabag. Sila ay parang mga tupang walang pastol. Ang reaksyon ni Jesus ay hindi upang magalit o magdamdam, kundi turuan sila ng maraming bagay. Ang habag ni Jesus ay nagmumula sa kanyang pusong mapagmahal at mapag-aruga. Siya ang ating dakilang pastol na nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Sa mga talata 53-56, makikita natin ang kanyang kapangyarihang magpagaling. Pagdating nila sa Genesaret, agad na nakilala si Jesus. Ang mga tao ay nagmadali at dinala ang kanilang mga may sakit. Saan man pumunta si Jesus, dinala nila ang mga may sakit upang makahipo man lamang ng laylayan ng kanyang damit. At ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Dito natin makikita ang walang hanggang kapangyarihan ni Jesus na magpagaling. Walang imposible sa Kanya. Mga kapatid, ang mga kaganapang ito ay nagpapaalala sa atin ng dalawang mahalagang bagay. Una, ang pangangailangan ng pahinga sa gitna ng ating mga gawain. Ito ay hindi lamang pisikal na pahinga, kundi pahinga sa presensya ng Diyos. Sa ating abalang mundo, madalas natin makalimutan ang kahalagahan ng pagpapahinga sa Panginoon. Ang tunay na pahinga ay hindi lamang pagtulog o pamamahinga sa katawan kundi ang pagkakaroon ng oras upang makipagnig sa Diyos, magdasal, magbulay-bulay ng Kanyang salita, at maramdaman ang Kanyang presensya. Pangalawa, ang ating dakilang pastol ay laging handang magmalasakit at magpagaling. Tayo ay Kanyang mga tupa at Siya ang ating pastol na hindi tayo pababayaan. Si Jesus ay nagpakita ng hindi matatawarang habag sa mga tao, nakikita niya ang kanilang mga pangangailangan at siya ay kumilos upang tugunan ang mga ito. Sa ating pang-araw-araw na buhay, patuloy nating isuko sa Kanya ang ating mga pasanin at sakit. Huwag tayong matakot lumapit sa Kanya sapagkat Siya ay laging nariyan upang tayo ipagalingin at bigyan ng kapahingahan. Kung tayo man ay napapagod, nalulungkot o naguguluhan, alalahanin natin na may isang dakilang pastol na laging nariyan para sa atin. Si Jesus ang ating gabay, ang ating kalakasan, at ang ating tagapagpagaling. Patuloy tayong magtiwala sa Kanya, magpahinga sa Kanyang presensya, at hayaan Siyang maging sentro ng ating buhay. Amen.